Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Kaya Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinyon lang. Pati mga Pilipinong PR firms at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Kung imbes na PR ay umabot na sila sa panghihimasok sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawa nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies, is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo ng mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino, kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot, huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag, huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magpalaya na lang tayo sa Chinese government kuno, alam na natin kung ano yan, pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay.
Hindi natin o hindi tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Salamat po, Mr. President. Joe, the leader.